Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, June 17, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Mga kaalyado ni VP Sara Duterte sa Senado, hindi kailangan mag-inhibit sa impeachment trial ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Mahigit 100 Pinoy workers humihiling na makabalik na sa Pilipinas sa gitna ng tumitinding missile attacks sa pagitan ng Israel at Iran. Mga online lending apps na nagbabanta sa mga biktima para makapaningil, pwedeng i-report ang pang-aabuso sa one-stop shop ng PAOK. 14 patay sa panibagong Russian missile attack sa Kiev, Ukraine. Lea Salonga, inawit ang US National Anthem sa New York Yankees baseball game. Sa balitang showbiz, singer, actress at former PBB housemate Maris Racal, balik bahay ni Kuya. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi kumporme si Senate Minority Leader at Senator Judge Coco Pimentel sa hirit ng ilan na mag-inhibit sa impeachment trial ang mga kaalyado ni VP Sara Duterte sa Senado. Hirit naman ni Senator Riza Ontiveros sa Bise. Sagutin na lang ang summons na inilabas ng impeachment court. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Huwag na magpa-inhibit. Let it be. So yung mga judges, yung mga senador na magiging judges, ipaabot hanggang dulo sa decision nila. Yan ang posisyon ni Senate Minority Leader Senator Judge Coco Pimentel sa ilang panawagang mag-inhibit o huwag sumali ang ilang senator judge na kaalyado ng mga Duterte sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa halip ani Pimentel, marapat na ilahad nila ang desisyon batay sa mga ebidensyang lalabas sa paglilitis. So that they will now state the decision, guilty or not guilty. Tapos taong bayan na ang huhusga sa desisyon ng bawat senador. 2/3 ang botong kakailanganin o katumbas ng 16 senator judges para makonvict o ma-acquit ang nasasakdal sa impeachment court. Kung mayroong senador na absent, may sakit, siraan tiyan, nasa abroad, nag-inhibit, nandun, ayaw magsalita, ayaw magpaliwanag, tinanong guilty or not guilty, tumahimik lang, ayaw magsalita. O lahat yung hindi counted na nagsasalitang guilty. Una nang sinagot ni VP Duterte si Senator Judge Riza Ontiveros ukol sa panawagang pag-inhibit ng mga kaalyado ni Duterte sa Senado. Git ng Bise, dapat ay kusa ring lumiban si Ontiveros sa impeachment trial dahil saan niya ay pagiging anti-Duterte. Sa video message, hindi diretsang sinagot ni Ontiveros ang pahayag ni Duterte pero may panawagan siya. One good way for the Vice President to start presenting her arguments is by filing an answer to the summons issued by the Senate Impeachment Court last week. Lunes nang sumite ng kampo ni Duterte sa impeachment court ang notice mula sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm, kalakip ang listahan ng 16 na abogadong kabilang sa defense team ng Bise. Welcome ito kay Pimentel pero bakit anya nakasaad pa ang ad cautelam o with reservation? Nag-a-appear kami pero may mga kondisyon ito ha. Suspetsa ni Pimentel, isa sa pwedeng dahilan nito ay ang pag-remand ng Senado o pagbalik ng articles of impeachment sa Kamara noong June 10. It should have been a straightforward procedure na lang. There is a basis to question pero ako mismo, I will advise not to go to the Supreme Court anymore. Hintayin na possible delay. Tsaka ano ma-achieve nun? Ano lang, baka bumalik pa sa step 1. Sa kabila nito, hindi kumporme si Pimentel na pumagitna si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga usapin kaugnay sa impeachment trial. Sinugundahan ito ng Malacanang at sinabi ni Yuse Claire Castro na hindi bukas ang Pangulo na pag-usapan ito kasama ang mga mababatas. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Itinalaga ng House Prosecution Panel si Attorney Antonio Bucoy bilang tagapagsalita nito. Nagtapos si Bucoy ng Political Science at Law sa University of the Philippines at matagal ng kabalikat ng human rights groups gaya ng Flag at Mabini Lawyers. Sa press con ngayong Martes, sinabi ni Bucoy na maghahain sila ng pleading sa linggo na ito para linawin ang kamakailang utos ng Senate Impeachment Trial Court. Una nang ibinalik ng mga senador ang Articles of Impeachment at hiniling na siguraduhin ng Kamara na hindi nilabag ang konstitusyon at valid ang pagpapatuloy nito sa 20th Congress. Giit ni Bucoy, hindi na dapat pinagtatalunan pa ang legalidad ng Articles of Impeachment pagkatapos itong maihain sa Senado. Tinawag niya itong President mula sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona. Pinatikos din ni Bucoy si Senate President Francis Escudero at sinabing nilabag nito ang konstitusyon sa pag-remand ng kaso. Ang hukom po, hindi nagmo-motion. Ang nagmo-motion, yung mga partido. Yung mga grounds na binanggit ni Senator De La Rosa, yun din po yung grounds na iniakit nila sa Supreme Court. So, ang nangyari, si Senator De La Rosa, umaaksyon na parang defense counsel. Ayon ho sa saligang batas, kapag nailatag ang Articles of Impeachment, dapat agad-agad mag-proceed sa trial. At dapat bigyan, iserve ng writ of summons ang impeached official para maglahad ng sagot or answer, not a motion to dismiss. Kung yung nasasakdal ay hindi pwedeng maglahad ng motion to dismiss, di lalo na siguro yung hukom. Iginigiit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang puwang sa kanyang administrasyon ang mga palpak na opisyal, kaibigan, kaalyado man o hindi. Sa gitna ng patuloy na performance review ng Malacanang, sinabi ni Marcos na kailangang maghigpit sa pagpapatupad ng accountability. Anya, katulad sa militar, kung hindi nagampanan ng utos, agad napapalitan. Hindi rin dapat makaapektuhan niya ang pansariling ugnayan sa pagtupad ng tungkulin. Binatikos din ni PBBM ang matagal ng kultura ng business as usual sa gobyerno na anyay naging dahilan ng mga problema sa bansa. Samantala, ilang opisyal na ang tahimik na niyang pinaalis at inilipat sa ibang posisyon ayon sa Pangulo. Muli namang itinalaga ni Pangulong Marcos si J. Ruiz bilang Acting Secretary ng Presidential Communications Office. Kinumpirma ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin at sinabing nilagdaan ng Pangulo ang reappointment nitong Lunes. Kabilang si Ruiz sa mga nagsumite ng courtesy resignation kasunod ng direktiba ng Pangulo sa kanyang mga gabinete. Matatandaang na-bypass noon si Ruiz ng Commission on Appointments dahil hindi natalakay ang kanyang kumpirmasyon bago mag-adjourn ang Commission on Appointments nitong nakaraang linggo. Kaugnay niyan, kumpirmado namang nagbitiw si PCO Senior Undersecretary Ana Puod ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro. Giit ni Castro, voluntaryo ang pag-alis ni Puod at personal ang kanyang dahilan. Nilinaw niya na walang kinalaman ito sa performance review ng administrasyon. Sa Facebook post, pinabulaanan ni Puod ang espekulasyon na may sigalot umano sila ni PCO Secretary J. Ruiz na kamakailan lang ay muling itinalaga ng Pangulong Marcos. Samantala, tinanggap na rin ni Ruiz ang courtesy resignation ng humigit kumulang 17 opisyal sa PCO. Ayon naman kay Castro, papalitan lamang sila kung kinakailangan. Ilulunsad na ng DSWD ang mga e-bus na dinisenyo para sa mga persons with disability na layong padaliin at mas gawing inklusibo ang transportasyon. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nasa 20 e-bus ang ihahain sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program.
Mayroong rampa, wheelchair space at CCTV ang mga naturang bus para sa kaligtasan ng mga pasahero. Sa ngayon, ginagamit pa itong shuttle ng mga kumpanya sa Taguig pero target na simulan ito bilang public transport sa Quezon City. Pero giit ni Gatchalian, dapat ay tugma rin ang infrastructure tulad ng PWD-friendly bus stop para tuluyang maging maayos ang sistema. Maraming mga may kapansanan natin ang productive members ng workforce natin at nahihirapan na humanap ng sasakayan na safe at accessible. Mga ka-A to Z, may mapagsusumbungan na ang mga kliyente ng mga online lending applications na biktima ng pananakot at pagbabanta ng mga naturang app. Ang one-stop shop na ito ay ilulunsad ng pamahalaan sa pangunguna ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ayon sa PAOK, dahil sa tindi ng pananakot ng ilang lending apps, ay nauuwi ito sa trahedya para sa ilang biktima. May balitang A to Z Special Report si Kim Salinas. Inilunsad na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang one-stop shop na sumbungan at takbuhan ng mga biktima ng pananakot ng mga online lending app. Maaaring tumungo ang mga biktima sa tanggapan ng PAOK sa Pasay City. Iimbestigahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang kaso at bibiripikahin sa Securities and Exchange Commission kung lehitimo ba ang lending company o hindi. May kinatawan rin ng Department of Justice kung may kaukulang kasong isasampa. Pinapahiya sila sa kanilang mga kamag-anak, tinatawagan, nagpo-post sila ng kung ano-ano using yung AI. At yung iba actually, yung kwenta nila sa grupo nila, mga 5 na daw yung nagpakamatay dahil sa sobrang hiya. Sa talaan ng PAOK, may 800 lending apps sa ngayon na sangkot sa pananakot sa borrowers na hindi nakapagbabayad. Kabilang dito ang kaanak ng isang biktimang nakapanayam ng balitang A to Z na nauwi sa trahedya noong October 2022 dahil sa naranasan sa kamay ng isang online lending app. Pangatlong tingin ng kapatid niya, nagtitili na siya. Nakita na niya yung kapatid niya na ayun na, nakabigti na sa taas at naghihiyaw na siya ng naghihiyaw. Natagpuan sa cellphone ng biktima ang pananakot ng online lending app. Hinanap ang cellphone niya na 2. Doon nakita na ng pamangkin ko na ayun na, yung mga pagbabanta sa kanya ng online number, computerized number, doon na kami parang nagbase na nadali siya ng scam. Dahil sa pangyayari, naulila ang sanggol na anak ng biktima. Ayon sa mga kaanak, magandang hakbang na may mapagsusumbungan na ngayon ang mga biktima. Kahit huli na, kahit nangyari na sa amin, sana yung mga susunod na magiging biktima ay mabigyan sila ng hustisya. Kasi nung nasa sitwasyon kami, naisip naming humingi din ng tulong, kaso mahabang proseso, kaya hindi na kami nag-push through. Ayon sa PAOK, hindi lang basta sumbungan ng one-stop shop, layunin nitong mahuli ang mga nasa likod ng online lending apps na nagbabanta sa mga biktima. Kailangan magkaroon tayo ng sapat na impormasyon para sila po ay ating maaksyonan o mahuli o ma-raid po yung kanilang kumpanya. Bukas ang one-stop shop ng PAOK Lunes hanggang Biyernes. Sa unang pag-arangkada nito ay nasa 50 complainants na ang agad na dumulog. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Binanatan ni Congressman Paulo Duterte ang grupong Isang Bayan matapos umanong balaan nito ang mga bansa na huwag tanggapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung maaprubahan ang kanyang interim release. Sa isang pahayag, iginiit ni Paulo Duterte na hindi raw nakita ang grupong ito na kumondena noong may mga Pilipinong biktima ng mga drug lord at NPA. Ngayon lamang umano nag-ingay ang Isang Bayan laban sa kanyang ama. Anya maraming bansa na ang kumilala sa ginawa ng dating Pangulo para labanan ng krimen at droga. Binanatan din ng Batang Duterte ang Isang Bayan at Makabayan Bloc na umano'y sinusuportahan ng mga kalaban sa politika para sa 2028. Wala rin umanong krimen laban sa sangkatauhan na nangyari.
Isinugod sa ospital ang dating kongresistang si Arnulfo Teves Jr. at nakatakdang isailalim sa major surgery matapos makaranas ng matinding sakit sa tiyan. Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio, dumadaing na si Teves ng matinding pananakit ng tiyan kagabi. Bandang alas 5 naman ng umaga nitong Martes ay binigyan ng paunang lunas sa dinala sa ospital makalipas ang 1 oras. Sinabi ni Topacio na una munang tumanggi ang BJMP na dalhin si Teves sa ospital dahil sa protokol at kailangan pa umano niyang igiit ang sitwasyon para matiyak ang agarang paglipat. Kinumpirma naman ng BJMP na dinala sa pamahalang ospital si Teves at sumailalim sa gamutan. Pinaigting din ang seguridad dahil high-profile na person deprived of liberty si Teves. Hinarap ni Teves ang mga kasong pagpatay kina Governor Roel Degamo at ilang kasamahan noong 2023. Samantala, kinukwestiyon naman ni Pamplona Mayor Janice Degamo ang uri ng pagtrato kay Teves. Tatandaang pinatalsik si Teves sa kamara matapos tumangging umuwi sa Pilipinas sa kabila ng kanyang kaso. Naaresto naman siya kamakailan sa Timor-Leste na unang itinanggi ang kanyang extradition. At nitong Mayo ay idineport si Teves dahil itinuturing na siyang isang security threat. Masayang nagdiwang ng kanyang 32nd birthday ang South Korean actor na si Park Bo-gum. Sa Instagram, ibinahagi ni Bo-gum ang ilang snaps sa selebrasyon ng kanyang kaarawan kasama ang mga kasamahan sa produksyon ng kanyang ongoing K-drama series na Good Boy. Bukod dyan, makikita rin ang cake ni Bo-gum na may boxing glove. Sumisimbolo sa kanyang ginagampanang role bilang si Dong-ju na isang former Olympic boxing gold medalist na sumali sa Police Special Investigation Team. Mapapanood ang action comedy K-drama series na Good Boy sa Prime Video. Happy birthday, Opa! Susunod sa ibayong balita, mahigit 100 Pinoy workers humihiling na makabalik na sa Pilipinas sa gitna ng tumitinding missile attack sa pagitan ng Israel at Iran. At Lea Salonga, bumida ang boses sa pag-awit ng US National Anthem sa New York Yankees baseball game. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na hindi pa babayaan ang mga Pinoy workers na nalalagay sa panganibang kaligtasan dahil sa nangyayaring gyera sa pagitan ng Iran at Israel. Nakatakda namang umuwi na ng bansa ang nasa 150 OFW na nasa sa mga susunod na araw. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almojano. We're working on ways and means in which to bring them home. Yan ang pangakong binitawan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ngayong Martes, kaugnay ng kalagayan ng mga overseas Filipino worker na naiipit sa gulo sa pagitan ng Iran at Israel. Activated na ang emergency support measures para sa mga Pinoy na apektado, lalo pat patindi na ng patindi ang missile attacks ng dalawang bansa nitong mga nagdaang araw. Pumalo na kasi sa 7 Pinoy ang naitalang nasugatan sa patuloy na missile warfare ng Iran at Israel. Kritikal ang lagay ng dalawa sa mga ito, kabilang na ang isang Filipina caregiver. Na-discharge na yung iba. Yung dalawa sa ospital ay yung binanggit ni Admin P ay nadalaw ng ating teams at minamanmanan ng ating teams. May signs of improvement dun sa critical Conscious na siya. Yung moderately critical po na na-report natin kahapon ay we are very happy na ngayon ay stable na siya and awaiting na lang being discharged. No? Habang 14 na OFW naman ang apektado ng missile strike ng Iran sa isang residential building sa Rehovot, Israel. Pagtitiyak ni Kakdak, aktibo ang ugnayan nila sa mga Filipino community at embahada at konsulada sa mga nasabing bansa para na rin sa kaligtasan ng mga Pinoy doon. Meron tayong temporary accommodation na tinayo sa Rehovot. So that holds 8 OFWs for now. And then we of course have our shelter in Tel Aviv also.
Tiniyak din ni Kakdak na pinaplansya na nila ang repatriation ng mga Pinoy mula Israel. Nasa 170 na ang OFWs na gusto nang umuwi ng bansa nang hindi na maipit pa sa lumalalang tensyon ng Israel at Iran. We're working with the DFA in terms of complying with the directive of the President to secure the safe repatriation as well as the safety and well-being of our OFWs in Israel. Inaasahang magsisidatingan sa bansa sa mga susunod na araw ang mga Pinoy worker na humiling ng repatriation mula sa DMW at OWA. Pero para sa mga mananatili pa rin sa Israel o Iran, paalala ng ahensya. Stay in an area where you are able to access a bomb shelter, whether it's a private home bomb shelter or a public municipal shelter. Not to indulge in passing on, endorsing, or creating misinformation or fake news, especially types of information that will tend to aggravate, no, or set off unnecessary alarms from within the Filipino community in Israel. Mas pinaigting din ng DMW at OWA ang Middle East Emergency Help Desk na accessible magdamagan para sa mga OFW na mangangailangan ng rescue o tulong. Available ito sa mga nasa Israel, Lebanon at Jordan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Aabot sa 100 Chinese national ang pinadeport ng Pilipinas pabalik sa Shanghai Martes ng umaga bilang bahagi ng pagbaklas sa mga illegal pogo at scam hubs sa bansa. Naaresto ang mga dayuhan sa mga operasyon sa Cebu, Cavite, Parañaque at Pasay simula pa nung nakaraang taon sa pangunguna ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Bureau of Immigration. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, nananatili ang operasyon ng mga pogo sa buong bansa. Git niya kasama sa modus ng ilang dayuhan ang paggamit ng 3 pangalan, kaya nagkakaroon ng aberya sa identification. Sagot ng Chinese Embassy ang gastos ng mga pinauwing nationals. Umabot na sa mahigit 4,000 ang napadeport na illegal pogo workers habang mas pagtitibayin pa ang investigasyon laban sa transnational crimes gaya ng money laundering. Natutuwa po kasi sila yun sa coordination na ginagawa ng Pilipinas dahil po natutulungan po natin yung bansa nila. Inaresto naman ang vlogger at dating pulis na si Francis Steve Fontillas dahil sa umano'y mapanira at banta sa gobyerno sa social media. Ayon sa NCRPO, nahuli ang 31 anyos na si Fontillas base sa warrant of arrest ng Quezon City Regional Trial Court Branch 224 para sa kasong inciting to sedition at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Abot sa 36,000 piso ang inirerekomendang piyansa. Batay sa reklamo, nag-post si Fontillas sa Facebook noong March 12 hanggang 13 ng mga banta na patataubuin ang gobyerno at kakalabanin ng Interpol habang naka-police uniform pa siya. Binira rin ni Fontillas ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagbitiw ng banta laban sa ICC at Interpol. Pinuna din niya si Pangulong Marcos at sinabing hindi siya susunod sa mga iligal na utos ni PBBM at pwedeng ipareso ang Pangulo pagkatapos ng kanyang termino. Nagayin ng kaso ang QCPD habang wala na si Fontillas sa serbisyo. Hindi bababa sa 14 ang patay at mahigit 50 ang sugatan matapos muling bombahin ng Russia ang Kyiv, Ukraine, Martes ng madaling araw. Tinawag ito ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na isa sa pinakakakilakilabot na opensiba mula nang sumiklab ang digmaan noong 2022. Tinamaan ng ballistic missile ang isang 9 na palapag na apartamento sa kanluran ng Kyiv habang napinsala rin ang mga kalapit na gusali. Nagsasagawa na ng search and rescue ang daan-daang rescuers habang maaaring tumaas pa ang bilang ng mga nasawi. Nananawagan naman si Zelensky sa international community na huwag palampasin ang ginagawang pag-atake ni Russian President Vladimir Putin na umano'y papatuloy sa digmaan dahil kayang-kaya pa niya ang ipagpatuloy ito.
Flex na flex talaga ang Pinoy Power. Inawit ni Tony Award winner at Broadway star Lea Salonga ang Star-Spangled Banner sa New York Yankees game. Pinost ng Yankees sa kanilang social media ang video ng pag-awit ni Salonga kasabay ng pagbabahagi ng kasalukuyang Broadway show niya na Sondheim's Old Friends. Nagpasalamat naman sa Instagram si Lea sa pag-imbita sa kanya doon. Kamakailan lang ay naglakad din sa red carpet si Salonga kasama ang anak na si Nick sa 78th Tony Awards kung saan isa siya sa mga awards presenter. Sa aming pagbabalik sa showbiz, singer-actress at dating PBB housemate Maris Racal, balik bahay ni Kuya. At kapamilya stars Kyle Echari at Kai Montinola magtatambal sa upcoming episode ng MMK. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Balik bahay ni Kuya bilang celebrity guest ang singer-actress at dati ring housemate na si Maris Racal. Ano kaya ang task na ipapagawa sa kanya with the housemates? Samantala, kapamilya stars Kyle Echari at Kai Montinola magtatambal at bibida sa upcoming episode ng MMK. Makichika tayo sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Sunshine is back sa bahay ni Kuya. Nasubok ang galing ng bawat duo sa paglikha ng musika sa tulong ng bagong celebrity housemate at dati ring housemate, ang tinaguriang singing sunshine ng Davao na si Maris Racal. Sa isang episode, makikitang very happy si Maris sa muli niyang pagbabalik sa bahay ni Kuya. Dito na nga nagbigay ng task si Kuya kung saan ipapahayag ng housemate ang kanilang tinig at damdamin na tinawag niyang awit ng dalawa. At sa tulong nga ni Maris, kailangang gumawa ang housemate ng isang OG na kanta na naglalarawan sa kanilang mga kwento, pinagdaanan at samahan bilang mga duo. At ang kanilang final product, Wala Ka Bang Kaantay sa loob ng bahay, kaya kong sumabay sa tahimik o ingay. Ayon kay Maris, masaya siya na muling nakabalik at nagkaroon ng kontribusyon sa musika at makabanding ang mga bagong housemate sa bahay kung saan siya unang nagsimula at nakilala. Nakakatuwa lang kasi yung contribution ko sa bonding sa season namin ay music. Ngayon na nagbumalik ako after 11 years, music ulit yung na-offer ko sa kanila. Sobrang saya. It really took me back to a place na yung life-changing moment sa akin, sa buhay ko. Nagbago talaga yung buhay ko because of PBB. Ang nagbabait na housemates, they're so emotionally aware and intelligent. So, I love them. I love their energy. Samantala, Kai and Kyle as Haji in MMK. Nakatakdang bumida ang kapamilya stars na sina Kyle Echari at former PBB housemate Kai Montinola sa upcoming episode ng Maalaala Mo Kaya. Gaganap ang dalawa bilang sina Haji Alejandro at Lenny Aicardo na kilalang makeup transformation content creators. Sa Instagram, ipinasilip ang ilang kuha from their MMK shoot. Nakakakilig at talaga namang match na match sila Kyle at Kai para sa nasabing proyekto. Mapapanood ang Haji and Lenny Aicardo Alejandro live story sa MMK sa June 21, 8:30 p.m. dito sa A to Z. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
Bahagi pa rin po ng pagdiriwang ng Father's Day, tunghayan natin ang amang super supportive sa kanyang anak na nahihiyang sumayaw. Sino naman kaya sa kanila ang masahataw? Panoorin ang ating nakakajibing video. Dahil kaya ni Papa, kaya ko rin. Yun ang mensahe. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa isang ekonomista at diplomat na si Angel Guria. Ang sabi niya, dapat maging kultura ang integridad, ang pagiging bukas at ang paglaban sa korupsyon. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!